Biblia sa Genesis chapter 1 verse 2 sa KJV, basahin natin. Pakibigay din kay Brother Ocho dito, Brother Edison. Okay na. Yeah. Okay. In Genesis chapter 1, beginning at verse 2, mga kapatid, sabi dito, "And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deeps, and the Spirit of God moved upon the face of the waters." Verse 3, "And God said, Let there be light, and there was light." And verse 4, "And God saw the light that it was good, and God divided the light from the darkness." So punta tayo sa PowerPoint natin, Brother Ochod. Salamat sa exhortation kanina, pangaral ni Brother Intoy about sa be certain of God. Maging tiyak tayo sa Diyos. The vindication of the spoken word. So yung topic naman natin sa umagang ito, mga kapatid, kung di ko ito matapos, ay sa Wednesday, tiyak na matatapos ito. Meron tayong 70 slides. Di ko alam kung kaya ngayon. Siguro hindi kaya. Kaya ang part 2 nito ay sa Wednesday. The vindication of the spoken word. Yeah. So, pag tinagalog natin yung word na vindication, mga kapatid, yan ay pagpapatunay. Kanina ay kinakailangan nating mapatunayan ang Diyos sa buhay natin. Kinakailangan nating maging tiyak. At itong vindication ay pagiging tiyak, pagtitiyak ng Diyos. Isang bagay na ang Diyos mismo ang nagtiyak, mga kapatid. Napakaganda na maging tiyak tayo sa Panginoon, maging tiyak tayo sa Kanyang salita, sapagkat yan ay magbibigay sa atin ng kalakasan, ng kagalakan sa paglilingkod. Mahirap na maglingkod sa Panginoon na hindi tayo tiyak, mga kapatid. At ang kagandahan, sapagkat ang Diyos ay nagpapatunay din at nagtitiyak sa atin. Pinagtitibay niya ang Kanyang mga salita, ang mga binigkas niyang salita, ang kanyang mga pangako ay kanyang pinapatunayan. Pinagtitibay niya ang kanyang salita, pinagtitibay niya ang kanyang sarili, pinapatunayan niya ang kanyang mga pangako. So, that's vindication. Ibig sabihin, pagpapatunay, pagpapatibay ng mga salita ng Diyos na kanyang binigkas. So, dito sa binasa natin, next slide, Brother Ochod. Dito pala. Ako na yung magkocontrol. Bago na pala to Naka-on na ba to? Okay. Okay. So ito yung binasa natin kanina. Verse 2, verse 3, verse 4. At binasa lang natin ng normal. At tingnan natin ang mga i-highlights natin. Ulitin natin ang verse 2. Sabi dito, una, the earth was without form and void. Pangalawa, sabi dito, and darkness was upon the face of the deeps, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be lights, and there was light. And verse 4, and God saw the light that it was good, and God divided the light from darkness. So mayroong 7 bagay na mahalaga dyan, mga kapatid. Una, the earth was without form and void.
natural, literal, na nang likhain ng Panginoon ng universe. Genesis 1, verse 1. Sabi ng Genesis chapter 1, verse 1 sa ISB version, God created the universe. Andun na lahat, ang mga langit, ang lahat ng mga nandyan, galaxies, planets, stars, at kung ano-ano pa ay nandun sa tinatawag na universe. At ang lupa, ang mundo, ang earth na tahanan natin, nagaling din tayo sa earth, ay wala pang anyo. The earth was without form and void. At ilalarawan natin yan mismo sa sarili natin. We are earths. Tinawag tayo ni Brother Branham na earths, earthly being. Tayo ay makalupa, makamundo. Galing tayo sa alabok ng lupa, kaya tayo ay lupa. We are part of the earths. Kaya nga nang masumpa ang earth, nasumpa tayo. Nagkaroon ng dawag at tinik ang lupa, nagkaroon ng tinik sa puso ni Pablo. Nagkaroon ng dawag, ng damo sa ating mga puso. So, pagtitipo yan, ang tawag natin dyan ay typology. So, ayoko na pong mag-adlib pa ng marami dahil kung babasahin lang natin yung slide by slide, 70 slides na ubos ang oras natin. So gusto ko kaagad na ibigay yung pagtitipo. Ang mundo na walang anyo, ang earth, ay tingnan niyo ang inyong sarili. Dati, na walang anyo, na walang laman, na walang buhay, na walang liwanag, formless, darkness ang nandiyan. At sabi dito, darkness was upon the face of the deep. Ang kadiliman ang namamayani sa mukha ng kalaliman. Di ba? Ang nangingibabaw ay ang kadiliman. Tingnan niyong maigi ang mundo, ang panahon na ating kinabubuhayan, ang iglesia na dumaan sa madilim na kapanahunan. Sa ikalawang iglesia, ang Smyrna, ang Pergamos, ang Thyatira, mga mahal kong kapatid, ay napakadilim. Ang iglesia ay nawalan ng anyo. Naging formless. Ang iglesia ng Panginoon, ang mga mananampalataya ay dumaan sa madilim na panahon. Andiyan pa ba kayo? So sana masundan niyang pagtitipo natin. Pero sa kabila na ang mundo, ang iglesia, ang mga tao ay pinangibabawan ng kadiliman, ang Espiritu ng Diyos ay patuloy na kumikilos. Diba? The Spirit of God move upon the face of the waters. Kapag sinabi pong waters, mga kapatid, ang laging tinitipo niyan, ipinapakita ng banal na kasulatan yan ay mga tao. Diba? Alam na natin yan. Kung magbibigay pa ako ng mga verses sa mga paglalarawan, ubos ang oras natin. So gusto ko lang makita nyo agad yung gusto kong i-drive. So sa kabila na napakadilim ng iglesia ng kapanahunan, ng church, formless ang ating kalagayan, ang kadiliman ay naghari sa ating mga puso, individually, sa pamilya at sa iglesia ng Panginoon, pero ang Diyos ay patuloy na kumikilos, naghahanap ng kanyang binhi. Hinahanap niya ang kanyang mga tao. At dahil nais ng Diyos na makita ang kanyang nobya, nais na makita ng Diyos ang kanyang iglesia na muling maitayo, na muling maanyuan, kinakailangan ng liwanag. Kinakailangan ng salita na kanyang pakakawalan, salita na kanyang palalaganapin, liwanag na kanyang kinakailangang maibigay sa lupa. Kaya sabi dito sa pang-apat, God said, the spoken word, let there be lights. So that's the spoken word, mga kapatid. Binigkas na salita ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Kaya tingnan nyo yung kapanahunan ng iglesia, bagamat napakadilim. Di ba? Sa kalimang kapanahunan ng iglesia, nang dumating si Luther, nagkaroon ng liwanag. The just shall live by faith. That's the spoken word. Pero kinakailangan yung spoken word mabindicates. Kinakailangan yung sinalita ng Diyos, yung kanyang salita, ay mapatunayan at mapagtibay. Pagdating sa panahon ni Wesley, ika-6 na kapanahunan ng iglesia, nagkaroon ulit ng liwanag. At ang liwanag doon, sabi doon, mga mahal kong kapatid,
kinakailangang magpakabanal ang mga mananampalataya. At sa panahon natin, meron tayong liwanag. At ang panglima, and there was light, vindication. Kinakailangan yung salita ng Diyos makita. Kinakailangan yung salita ng Diyos mapatutuhanan. Kinakailangan yung salita ng Diyos na kanyang sinalita ay mapagtibay. At saan ito makikita, mga mahal kong kapatid? Sino ang magtitibay nito? Sino ang magpapatunay nito? Dahil pagdating sa pang-anim, meron ng manifestation, meron ng vindication ng liwanag, sabi ng Diyos, ang liwanag ay napakabuti. Di ba? Napakaganda ng liwanag. Nang dumating ang liwanag, kagaya ng pagsikat ng araw, sa pagbubukang liwayway ngayon, mga mahal kong kapatid, napakaganda. Yung takot natin ay nawala. Yung pangamba natin sa ilang mga oras na madilim, na makarinig lang tayo ng kunting kaluskos, iba yung ating nadarama. Makarinig lang tayo ng mga murmurings, ng mga bagay-bagay na nasa paligid, kinakabahan tayo. That's the nature of darkness. Hindi ka mapakali, di ba? Pero may mga Kristiyano kahit madilim, meron ka panatagan dahil merong liwanag sa kanilang puso. Di ba? Ang salita at si Kristo. Pero ang liwanag na mabuti ay liwanag din na naghati. Liwanag na nagdi-divide. Ang liwanag na ito ay pagbubukurin ang liwanag at kadiliman. So, sana mga mahal kong kapatid, sa konting introduction natin, masundan natin ang ating pupuntuhin sa araw na ito. So, tayo magpapatuloy. Handa na ba kayong makinig ng mensahe? Amen. Hallelujah. May the Lord help us and bless us, mga kapatid. Unang quote ng ating pag-aaralan na titingnan, sa paksa ni Brother Branham na there is a man here that can turn on the lights, 1963. Unang pupuntuhin natin, unang point natin, the light is a vindication of His spoken word. Ang ilaw o ang liwanag ay pagpapatunay, pagpapatibay ng kanyang binigkas na salita. Noong nakaraang linggo, pinakita sa atin ni Brother Chad ang kalagayan ng hintil, na dati ay hiwalay tayo sa Diyos, pero sa biyaya ng Panginoon, tayo ay nakasumpong ng liwanag. Amen. Dati, ang paningin ng Panginoon ay nakasentro lamang sa Israel, sa panganay, pero salamat, binigyan tayo ng kalinga at lingap ng Panginoon. Tayo ay kanyang binigyan ng liwanag. Mga kapatid, kasabi dito, kinote ni Brother Branham ang nasa Matthew at ang nasa Book of Old Testament, sabi sa paragraph 57, the Gentiles who sat in the regions of the shadows of death, great light sprang up among them. In Zabulon and Nephthalim, by the way of Galilee, of the Gentiles, they saw a great light. So ang hintil na, sabi dyan, in the shadow of death, mga mahal kong kapatid, nakakita ng dakilang liwanag. Ang lupain ng Pilipinas, di ba? Ang lupain ng Asia, ng Amerika, ng Australia, ng Africa, ay nakakita ng dakilang liwanag. Amen. Di ba? Kung papalawakin natin yan, the regions, ang mga lugar na ang anino ay kamatayan, walang pag-asa, walang buhay, ay ngayon nakakita ng dakilang liwanag. Hindi lamang ang Zabulon, hindi lamang ang Nephthalim, kundi ang lahat ng region ng earths. Lahat ng bahagi na kasulok-sulukan ng lupa, na parte ng hintil, mga mahal kong kapatid, nang dumating ang ating Panginoong Yesus 2,000 taon ang nakakaraan, nakasumpong ng dakilang liwanag. At tayo ay kasama sa nakasumpong ng dakilang liwanag na ito. Hallelujah! Now lights, the first time lights, ang unang pagkakataon na merong liwanag, sabi ng propeta, ay mababasa natin, makikita natin sa Biblia, sa Genesis chapter 1, verse 3. It was God's spoken word, made the lights.
Ito'y ang binigkas sa salita ng Diyos ang nagbigay ng liwanag. God said, "Let there be light." And Genesis chapter 1 verse 3, and there was lights. Paragraph 59a-4. Now remember then, light comes by the spoken word of God. Kung hindi nagsalita ang Diyos, walang liwanag. Kung walang salitang binigkas, hallelujah, walang liwanag. Pero dahil nagsalita ang Diyos, mga kapatid, merong liwanag. Hanggang ngayon, merong liwanag. Amen. Hallelujah. Sabi dito, and light is the vindication or the subject that He has spoke. Ang liwanag ang nagpapatunay sa bagay na sinalita ng Diyos. Ang liwanag, when the light flies, nang ang liwanag ay lumipad, lumaganap, ipinapakita na ito'y sinabi ng Diyos, let there be light. Diba? Yung kadiliman, ng kalaliman, nagkaroon ngayon ng liwanag, mga kapatid. Sabi sa pagpapatuloy, there was no light. And He said, let there be light, and there was light. That's a proof. The light is a vindication of His spoken word. Same thing today. Ito palang liwanag na ito, nasa Genesis chapter 1 verse 3, mga mahal kong kapatid, hindi lang ito basta naisulat na merong liwanag na dumating sa lupa. Kundi merong mensahe. Alam natin, ang Biblia ay napakayaman. Amen. Na sa panahon daw natin ay kagaya ito nang ang Diyos ay magsalita sa Genesis chapter 1. Nang ang Diyos ay magsalita, then binindicate niya ito sa pamamagitan ng liwanag, at sa ating panahon, ang Diyos muli ay nagsalita. Naniniwala ba kayo na nagsalita ang Diyos muli? Napatunayan nyo ba? Oops. Sa Genesis 1:3, napakadali dahil nakita na natin, maliwanag na ngayon. Nabasa na natin na let there be light and there was light. At hindi lamang yung liwanag ng araw, kundi liwanag ng buong universe. At ang liwanag na yon, capital L, walang iba, ang anak ng Diyos si Kristo, ang ating Panginoon. Ang liwanag ng mga anghel, ang tanglaw ng mga anghel, the bright and morning star, walang iba ang ating Panginoong Kristo. Pero sa kaapat na araw ng paglalang, muling lumikha ang Diyos ng lights, small l, at meron ng S, plural, sapagkat tatlo yung kanyang nilikha at inilagay niya sa lupa. Ang araw, ang bituin at ang buwan, mga kapatid. Pero sa panahon nating ito, sa kapanahunan ng Laodicea, ang Diyos po ay muling nagsalita. Ulitin ko, ang Diyos ay muling nagsalita. Pero ang tanong, nakikita niyo ba? Kaya niyo bang ituro? Kaya niyo bang patunayan? Kaya niyo bang pagtibayin? Asan ang liwanag? Asan ang prueba, the fruits, na totoo na ang Diyos nga ay merong salitang binikas sa ating panahon? Sa bawat kapanahunan, mga mahal kong kapatid, ang Diyos ay merong salitang pinapakawalan. At kinakailangan natin itong makita. Tayo magpapatuloy. Sabi ng propeta, merong pagpapatunay, that's a proof. The light is a vindication of His spoken word. Kinakailangan merong liwanag na makita para mapatunayan na nagsalita ang Diyos. Kung walang liwanag, hindi natin mapapatunayan at mapagtitibay ng Diyos ay nagsalita. Kinakailangan merong liwanag na may presenta. Merong subject na may pakita. Merong object na may papakita natin o makikita natin sa buhay natin o sa kanino man at masasabi natin tunay nga na ang Diyos ay nagsalita sa panahon natin. Amen. Hallelujah. Pwede niyo sabihin kay Ryan, ang salita ng Diyos, ang Biblia, ang kanyang salita, yes. Pero kinakailangan ang Biblia ay i-vindicate ng Panginoon. Ang mga hula sa lumang tipan, mga mahal kong kapatid, ay kinakailangang mapatunayan.
Kinakailangang merong maging pagpapatunay at ng mahayag, maganap ang lahat ng mga propesya. Isaiah 9:6, Isaiah 7:14, Micah chapter 2. Di ba? Kinakailangan ang mga binigkas na salita ng Panginoon ay mahayag. Maging totoo, maging tunay. At sa bawat panahon, ang Diyos ay merong binigkas na salita. At kinakailangang maging parte tayo dito, mga mahal kong kapatid. Sabi pa ng prophet, same thing today. So kinakailangang makita natin ito sa ating panahon, a vindication of His spoken word. Kinakailangang makita ito sa ating panahon. At nasaan kaya ito? Saan kaya, kung ito ay kagaya ng liwanag sa panahon ng Genesis 1, na pwede nating mamasabing, yan ang liwanag. Ngayon, saan natin ito may tuturo, mga kapatid? Tayo magpapatuloy sa paragraph 59. Sabi sa nalilito ko dito sa ano natin ngayon taas baba pala to. Balik tayo. Tama ba yung pinipindot ko? Okay. Yeah. Then 60. Paragraph 60. Now when you see His word being vindicated, or other words made known or proved, so ibig sabihin yung salitang vindication or vindicated ay kasing katulad na salita ng pagpapakita at pagpapatunay. That is the light of His spoken word. And without lights, nothing can live without lights. Kung wala daw pong liwanag, walang mabubuhay na anuman. Ang botany, mga mahal kong kapatid, yung botany lab na tinatawag, yung lahat ng buhay na meron sa halaman, sa mga hayop, at kahit sa atin, ng mga tao, kung wala pong liwanag, hindi po tayo mabubuhay. Walang buhay kung walang liwanag. Walang buhay kung wala ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kasabi ng propeta, kapag nakita nyo ang kanyang salita na pinatotohanan, na pinagtibay, na ipinakita, yan ang liwanag ng binigkas sa salita ng Diyos. So kinakailangan hindi lamang natin tumarinig, mga mahal kong kapatid. Sana nga nakikinig kayo ngayon. Dahil maraming nakikinig pero hindi nakakakita. Alam nyo, sa panahon ni Pablo, nung papunta siya sa Damasco, nang ma-meet niya ang pinakadakilang liwanag, ang ating Panginoong Jesucristo, merong matinding liwanag. Nasabi ng scripture sa Book of Acts, mas matindi pa sa liwanag ng araw sa katanghaliang tapat. Si Pablo ay may mga kasama, hindi lang siya nag-iisa. May mga kasama siya, mga kalalakihan, naglalakbay sila, nakasakay sa kabayo. Then sa katanghaliang tapat, merong dakilang liwanag, merong mas matindi pa ang liwanag sa sikat ng araw, sa katanghaliang tapat. Si Pablo nabulag, di ba? At nakita rin ito ng mga taong kasama niya. Biglang yumanig ang lupa, naramdaman nila ang pagyanig ng lupa. By natural force, naramdaman nila, by natural and naked eye, nakita nila ang liwanag. Pero si Pablo lang ang nakarinig ng tinig. Di ba? Si Pablo lang ang nakipag-usap doon sa liwanag. Pwedeng merong makakita, pwedeng merong makaramdam, pero ibang bagay kapag meron ka nang napakinggan. Pero sana nga mga mahal kong kapatid, meron kayong napapakinggan sa umagang ito. Dahil sayang lang kung wala kayo pinapakinggan ngayon at hindi kayo nakikinig, bumaba na lang kayo. Sayang, di ba? Sa puso nyo na lang, magla-live na lang ako after nito, yung recorded. Pumunta tayo dito para makinig. Amen. At hindi lamang basta para makinig, mga mahal kong kapatid, sana meron tayong makita at meron tayong maranasan. Di ba? Sabi dito, kinakailangan ang salitang ito ay mabindi ka, makita mo at mapatunayan. Ibig sabihin, yung bagay na mangyayari kung ano man yan, kung yan man ay liwanag kung ano man, kinakailangang makita yan. Nakagaya ng liwanag, na binigkas ng Panginoon na magkaroon ng liwanag,
at nagkaroon ng liwanag. Sabi dito, and without lights, nothing can live without light. Walang mabubuhay nang wala ang liwanag. And there is no eternal life outside of the Son of God. See, He is the light. Kaya ang ganda ng testimony ni Brother Clemente. God bless you, Brother Clemente. I am the vine, you are the branches, sabi ng Panginoon. Ayaw niyang mahiwalay sa Diyos. Ayaw niyang mahiwalay sa ating Panginoon na siyang puno. Dahil kapag hiwalay tayo sa Kanya, wala tayong buhay, mga kapatid. Pag lumalayo tayo at humihiwalay sa Panginoon, it is danger. At ang sabi ng prophet, walang, sabi dito, outside the Son of God, there is no lights. And if there's no light, there's no life. Di ba? Nasa Panginoon lamang ang tinatawag na eternal life. Then, quote number 2, magkakasunod ito. Sa paksa niyang Shalom, 1964, January 12, ang ating Panginoon tinapos natin na He is the light at ang dala niyang liwanag. Sa pangalawang titingnan natin, ang liwanag na dala niya ay ang liwanag sa araw, sa panahon. Pag sinabing the day, timeline, panahon. Ibig sabihin, sa bawat panahon, hallelujah, si Kristo ang laging liwanag. Pero tingnan natin paano siya nagiging liwanag sa bawat panahon. Mga kapatid, He was the light of the day. Sabi sa paragraph 121, when He come, He was the light of the day. First coming, there was supposed to come a Messiah. Ang mga tao sa panahon ng unang pagparito ng ating Panginoon, ang mga Hudyo ay naghihintay sa Kanya bilang Messiah, tagapagligtas. There was supposed to come a Messiah. And He came just exactly like God said He did. Yung lahat ng sinabi ng Diyos na naisulat sa lumang tipan, yung mga prophecy, mga mahal kong kapatid, ay nangyari. Di ba? Nag-come to pass. And He came just exactly like God said He did. Would come. And when He did, what was He? At nang siya'y dumating, mga mahal kong kapatid, ano siya? Siya ang liwanag ng kapanahunan. Siya ang liwanag sa panahon na yon. Kaya nga sabi ng Panginoon, pumarito ako. Ako ang ilaw. Pumarito ako, pero ano sabi ng John, mga kapatid? Ayaw tanggapin ng kadiliman ng liwanag. Habang ang Panginoon nagbibigay ng liwanag, ang dilim ay umaatras. Hindi talaga pwedeng magdikit ang liwanag at dilim. It's either ma-overpower ng liwanag ang dilim o ma-overpower ng dilim ang liwanag. Hindi yan pwedeng magsama. Laging merong separation, mga kapatid. So nang dumating ang ating Panginoon sa unang pagkakataon, siya ang liwanag ng panahon na yon. Sa paanong paraan, sa pagpapatuloy, sabi dito, and it pressed the darkness so against Him. Is that right? He had to give His life that the light could shine. He was the light of the day. But why? Why was He the light of the day? Paano siya naging liwanag sa panahon na yon nang siya'y pumunta dito sa lupa? Nang ialay niya ang kanyang buhay. He was the vindicated word that had been spoken, made manifest. Naging liwanag ang ating Panginoon sa panahon na yon ng mga Hudyo at ng ilang mga hintil na naroon na tumanggap sa Kanya dahil siya yung salita na nahayag. Isaiah 9:6 at napakarami pang iba. Ibig sabihin, pagpapatunay, dahil kung dumating ang Panginoon 2,000 years ago, nakagaya ng panahon ni Noah, at sasabihin ng Panginoon sa mga Hudyo kay Pedro, Pedro, gumawa ka ng arka. Hindi ganon. That's not the light of the day. Tama ba? Naintindihan nyo? Bumaba ang Panginoon sa panahon ni Pedro, sabi ni Pedro,
Sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, isusugba kayo sa naguhurnong horno, nagbabagang horno. Huwag kayong mag-alala, Pedro, habang andun ka, pupunta ko. Hindi ganon, mga kapatid. Isinakatuparan lamang ng Panginoon kung ano dapat mangyari sa kanyang unang pagparito. Sana po nasusundan ninyo. Di ba? Bakit naging vindicated word, naging liwanag? Ang unang pagparito ng ating Panginoon sa mga taong nandoon, sapagkat na-manifest niya, napatunayan at nahayag sa kanyang buhay, sa kanyang ministeryo kung anong dapat mangyari. Amen. Hallelujah. So I hope meron na kayo nakikita, mga kapatid ko. Sa pagpapatuloy, paragraph 122, sabi dito, God said, over this dark, gloomy, dismal, mousy world that stood here without light, He said, let there be lights. And it was not light until that word was manifested. Then it was light. Sabi diyan, and it wasn't lights until that word was manifested. So ang salitang vindicated or vindication ay kasing, sabi natin, parallel din ng word na manifested. Hindi makikita, hindi mahayag ang binigkas sa salita ng Diyos kung walang liwanag na nakita. So talagang binibigyan natin yan ng diin dahil dyan nakasentro yung ating thought, mga mahal kong kapatid. Sabi ng propeta, sabi ng Diyos, sa madilim, masalimuot, magulo, na malumot na sanglibutan. Ang gloomy, madilim yan, ang dark, kadiliman, dismal, magulo. Ang musi, sinurse ko yan, malumot. Yung, alam mo yung isang lugar na walang taong pumupunta, mga kapatid? Kung makarating kayo sa lugar na talagang di napupuntahan ng mga tao, wala nakatira, basa-basang malumot. Sabi diyan, ganun ang kalagayan ng mundo. At ganun ang kalagayan ng mga tao, kalagayan ng kanilang mga puso, ng puso nila nakagaya ng lupa, nakagaya ng earth kapag walang liwanag na nahayag. Kinakailangan sa puso ng isang tao, sa iglesia ng Panginoon sa huling mga araw na ito, merong binigkas na salita at kinakailangan ito ay mahayag. Amen. Para magkaroon ng pagbabago. Para makita natin ng malinaw kung ano ang kalooban ng Panginoong Diyos. Sa pagpapatuloy, sabi dito, paragraph 123, He said, there will come a Savior, a Messiah. It still wasn't manifested until He came to manifest that promise. And when He vindicated that promise, He said, search the Scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are that testify of me. Nang bumaba ngayon ng ating Panginoon, ipinapahayag na niya ang kasulatan. Nang siya'y magkatawang tao, ang Misaya, ang tagapagligtas, ang manunubos, mga mahal kong kapatid, iminanifest niya, inihayag niya ang pangako ng Diyos, hallelujah, na naisulat sa lumang tipan. Mga salitang naisulat ng mga propeta sapagkat ito'y mga salita na binigkas ng Diyos. Di ba? Salitang binigkas ng Diyos, pero merong panahon na ito ay mahayag at ito ay mapagtitibay. Sa pagpapatuloy, paragraph 124, sabi dito, they said, we know not whence thou comest. Ang kausap niya yung mga Hudyo, dahil ito ay first coming. Sabi ng mga tao, ng mga Parisi sa panahon ng ating Panginoon sa kanyang unang pagparito, alam namin kung saan ka nanggaling. Anak ka ni Maria, anak ka ni Jose, na karpentero, at kami ay mga disipulo ni Moses. Ang isa pa nilang kiniklaim ng mga Parising ito, ng mga Hudyo, ay anak kami ni Abraham. So that's their claim. Pero sabi ng Panginoon sa paragraph 125, He said, if you were Moses' disciples, you would know me. For Moses wrote of me, see, he was the manifestation. He was the vindication of the spoken word of God by Moses. Alam nyo, meron akong napagbulay, mga mahal kong kapatid. Nung mga nakaraan, tinatalakay natin yung pananampalataya. Faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen.
At sinasabi din natin malimit na ang mga tao, to see is to believe. Para bang kay hirap paniwalaan ng isang bagay na hindi mo pa nakikita? Pero meron pang mas mahirap pala. Sa aking pag-aaral, sa aking pagbubulay, ngayon ko lang ito na-realize na meron palang mas matindi. Dahil nang likain ng Diyos ang liwanag, ang universe, majority ng mga tao, hindi naniwala. Sabi ng Panginoon, let there be light. And there was light. Pero sabi ng matalinong si Charles Darwin, Big Bang yan. Sabi ng Biblia, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan at ayon sa kanyang wangis. Nakita ang tao, sa mismo ay tao, pag tumingin sa salamin, nakikita niyang tao siya, pero pag nakikita niyang kanyang sarili na patunay ng gawa at kapangyarihan ng Diyos, sabi ng tao, galing ako sa unggoy. At mas mahirap yon, mga kapatid ko. Kapag ang isang bagay, nakikita mo na, pero hindi mo pa rin mapaniwalaan. At mamaya maintindihan natin kung ano meron diyan. May mga taong nakakapakinig na, nakakakita na, nakadarama na, pero hindi nila kayang tanggapin at hindi nila kayang paniwalaan. So, ang pananampalataya pala ay isang bahagi sa buhay ng isang Kristiyano na magiging karanasan niya na kahit hindi pa niya nakikita ang isang bagay, kaya niyang paniwalaan. Pero para mapagtibay lalo ang kanyang kalagayan na pagiging anak ng Diyos, kinakailangan kapag nakita at ipinakita ng Diyos ang isang bagay, kinakailangan maniwala siya. Nakikita niyo ba yung box dito? Bakit ginawa ang box na yan? Pagpapatunay ang box na yan sa binigkas sa salita ng Diyos. Do you agree with that? Kaya natin ginawa ang box na yan sapagkat naniniwala tayo sa binigkas sa salita ng Diyos na naisulat sa banal na kasulatan. Ang building na ito, sa biyaya ng Panginoon ibinigay sa atin sapagkat sinabi ng Diyos kinakailangan natin magkaroon ng fellowship. Huwag pabayaan ang pagkakatipo na kagaya ng kagaya ng pag-uugali ng iba. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, naniwala tayo. We believe. By faith, umasa tayo, nagtiwala tayo, at ngayon, ipinakita ng Diyos na totoo ang kanyang salita. Pero hanggang saan tayo dadalhin ang ating paniniwala? Ngayon na andito na nakikita. Madaling umasa sa mga Kristiyano yung wala pa. Lord, bigyan mo kami ng instrumento. Lord, bigyan mo kami ng mikropono. Pero ang tanong, nahahayag ba sa buhay mo? Nagiging kaparti ba yan ng buhay mo? Meron bang nakikita? Meron bang pagpapatunay na nangyayari, mga mahal kong kapatid? Nasusundan nyo ba? Tayo, natutunan natin ang pananampalataya ay pag-asa at paghihintay sa mga bagay na hindi pa nakikita. At napakasarap umasa sa Diyos, maniwala sa Diyos na kaya niyang gawin ang mga bagay na ito. At kapag pinagtibay ng Panginoon ang kanyang salita, nandito ngayon ang lupa na kanyang nilikha para terhan natin. Naglagay ang Panginoon ng mga puno, ng mga katubigan, para ang mga isda ay mabuhay na riyan na maging parte rin ng buhay natin. Na sinabi ng Panginoon sa mga narinig natin kanina, siya ang ating Jehovah Jireh. Na hindi tayo pagkukulangin, na hindi tayo pababayaan. Nanampalataya tayo sa Diyos at sa nga nananampalataya tayo sa Kanya, sa Kanyang salita, by faith, we hope, we trust in the Lord. Nung wala kang trabaho, nananalangin ka by faith, nabigyan ka ng trabaho. Nabigyan ka ng negosyo. At nang ibinigay sa iyo ang negosyo,
nang ibinigay sa iyo ang trabaho, salita ng Diyos ay ingatan mo sa puso mo na ngayon ay nahayag. Amen. Pero sana nga, yan ay salita ng Diyos na nahayag. Pero ngayon, mga mahal kong kapatid, kaya nyo pa rin bang paniwalaan na ang Diyos ang nagbigay ng trabaho sa inyo? Meron na kayong negosyo. Kaya nyo bang paniwalaan na ang negosyo na yan ay bigay ng Diyos sa inyo? Na siya ang magpapala sa inyo? Amen. Then kung kaya nating paniwalaan, alam natin kung saan tayo dapat naroon pag-araw ng linggo. Amen. Yan ang liwanag. Yan ang pagpapatunay na ang salita ng Diyos ay nahahayag sa iyo. Amen. Merong salita na nahahayag sa buhay mo. Adlib lang yan, mga kapatid. Nakikita ko sa iyong oras. Ang yaman ng mensahe. Habang binubulay ko ang paksang ito, yan yung mga naglalaro. Yan ang nilalagay ng Panginoon sa aking kaisipan. Hindi ko na dapat yan babanggitin kasi pang-preaching talaga yan. Pero alam ko nangangailangan ng mga kapatid dito. Ubus talaga ang oras ko, baka di na ito matapos sa Wednesday. Ang balik namin sa susunod pa. May the Lord help us. So, ipinakita ng propeta na kahit yung mga naisulat ni Moses, hindi lang ito yung direktahan na sinabi ng Panginoon, let there be light, and there was light. Aktual na nangyari yon. Pero kahit yung mga salita na naisulat ng mga propeta, ay mga salita pa rin ito ng Diyos na binigkas niya. Tama ba? Walang may susulat si Moses kung hindi nagsalita ang Diyos sa Mount Sinai. Walang may susulat si Elias o ang mga propeta, sino man, sila Pedro, sila Pablo, sila Juan, kung walang salita ng Diyos na kanilang napakinggan. Kaya anong pagpapatunay ni Juan na minamahal? Kung ano yung aming narinig, kung ano aming nakita, aming nasaksihan, aming nahawakan, ito rin naman ang aming ibinabalita sa inyo. Hallelujah. So, he was the vindication of the spoken word of God by Moses. Sino? Ang ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang unang pagparito, mga mahal kong kapatid, ang paraan ng pamumuhay na ginawa ng ating Panginoon ay katuparan at pagpapatunay ng mga salitang na isulat. Tayong papatuloy. Paragraph 126. Napakahalaga ng mga bahaging ito na in today that we're living now. Or living in. Dahil yan ang gusto kong makita, yung panahon natin. Di ba? Napagandang makita yung panahon na nagdaan. At nakakakuha tayo ng paglalarawan, ng pagtitipo. Pero mas magandang makita, mga mahal kong kapatid, ay yung panahon na mismong ating kinabubuhayan. Kaya kapag nababasa natin ang part na yan, in today that we're living in, dapat makita natin yung sarili natin. Di ba? In today that we are now living in, God has come on the scene to vindicate and prove His promises. Naniniwala ba kayong bumaba ang Panginoon? Naniniwala ba kayo na mayroong pagpapatunay na ginawa ang Diyos sa ating panahon? Kailan? Sabi dito ng propeta, ngayon sa panahon nating kinabubuhayan, ang Panginoon ay pumarito sa eksena. Pumasok siya ngayon sa eksena sa ating panahon para pagtibayin at patunayan ang kanyang mga pangako. Sikaraya 14:7. Hindi gabi, hindi araw, ngunit may liwanag sa ating gabi. Sa gabi. Malachi chapter 4, verse 5 to 6. Merong restoration na magaganap. Luke 17:30, merong the Son of Man. Di ba? Ang dami, mga mahal kong kapatid. Matthew 25, verse 6, merong sigaw sa hating gabi. Ang tanong, nakita na ba natin at nararanasan natin? Sabi dito, sa panahon nating kinabubuhayan, ang Panginoon ay pumasok sa eksena. Dumating siya sa panahon nating kinabubuhayan
para patunayan ang kanyang mga pangako. At ito ang liwanag sa panahong ating kinabubuhayan. Tinalakay natin noong nakaraan yung message of the hour. Binanggit uli sa atin ni Brother Intoy kaninang message of the hour. Salamat. Ang ating kapatid, Brother Intoy, kahit matanda na, nagtiyagang magbasa. Sana yung mga young people dito, sipagan niyo ang pagbabasa, mga kapatid ko. Sipagan niyo ang pakikinig sa mga pangaral at pagtuturo para mas maging maliwanag ang buhay ninyo. Kapag mas malaki ang liwanag, mas malaki ang pag-asa. Amen. Amen. Wag na wag tayong ihiwalay sa Diyos, mga mahal kong kapatid. Sabi ng prophet, it is the light of the hour, so we can rise and shine. Pag yan pala ay naranasan mo na, kapag yan ay nakita mo na, kapag yan ay napagtibay mo na, tatayo ka ngayon na nagliliwanag. You can now rise and shine. Tatayo ka, lalakad ka sa ibabaw ng lupa na dating masalimuot. Yung buhay mo na dating masalimuot, ngayon ay meron ng kalakasan at merong liwanag na taglay. Amen. Hallelujah, sabi dito, the light shines upon us again today. So hindi na ito yung liwanag lamang na nandun sa Genesis chapter 1 verse 3. Merong liwanag na lumiwanag sa ating panahon ngayon. At alin yung liwanag na yan? The Word is being made manifest. Ang salitang nahahayag. The Word is being made manifest. Sana po may mga salita ng Panginoon sa ating panahon na nahahayag sa buhay natin. Na nakikita natin at nararanasan natin. Kayo po ang nakakaalam ng kalagayan ng inyong puso. Ang isang hula, pangako ng Panginoon para sa atin sa huling mga araw na ito. Merong propetang ipapadala. Ang propeta ay may dalang mensahe. Ang propeta ay may dalang liwanag. Buhay para sa mga hirang ng Diyos, sa mga nobya ng ating Panginoon. Na dati na ang mga puso ay madilim, masalimuot, walang pag-asa, walang buhay. Nang marinig ang mensahe, yung pusong hiwalay sa Diyos, tumalikod ay pinanumbalik ng Panginoon. Kaya nandito ka. Thank God for that. Merong salitang nahayag sa iyo na dati nagliliwaliw ka sang libutan sa mga makamundong bagay, ipinamumuhay ang turo ng mga denomination, pero nang marinig mo ang mensahe at makilala ang propeta, yung puso mo, yung lupain na walang laman, na magulo, na madilim, ngayon ay meron ng liwanag na taglay. Kayo ang nakakaalam, mga mahal kong kapatid, kung ang puso ninyo ay tumanggap sa propeta at sa mensahe. Dahil pwedeng nandito kayo ngayon na nakikinig kay Brother Ryan, nagbabasa ng mga quotation, pero ang puso niyo ay malayo sa mensahe at sa propeta. Paano kayo magiging malapit sa Diyos? O doon nga sa matalik na kaibigan na nagpapakilala sa atin sa bridegroom, hindi tayo malapit. Naintindihan niyo ba? Kayo ang nakakasiyasan. Kayo ang nakakaalam ngayon. Kung merong mang liwanag ngayon na tumatanglaw sa inyong puso, do you love the prophet? Do you love the message of the hour? Kayo ang nakakaalam, mga mahal kong kapatid. Kitong-tuwa ko kay Brother Intoy kanina habang nakikinig sa kanya, habang nag-introduction. Ramdam ko yung kasiyahan niya at ako'y masaya din. Kasi mahirap dito kung meron ditong biglang tatayo. Di ako naniniwala kay Brother Branham. Maghihiwalay talaga tayo. Yeah. It separates us. The light, the message of the hour, the word that vindicated by God in our age. Itong dahilan kaya naghihiwa-hiwalay yung mga tao. Mamaya, ang dami pa nating babasahin sana. This light, this message, separate us from the majority, from your family, from your community. Sa lahat, ihihiwalay ka ng liwanag na ito sa lahat. This light will separate you, sabi ng prophet, this light, this message of the hour
that God vindicated. Ihiwalay ka nito sa lahat. From your church, from your religious, from your community, from your family. Kapag nanindigan ka sa mensahe, sa liwanag na ito nakita mo sa buhay mo, na lumiliwanag ngayon sa puso mo, merong paghihiwalay. Kasi sa Genesis chapter 1, nang ang liwanag ay dumating, ang kadiliman at liwanag ay pinaghiwalay ng Diyos. Hallelujah. The light shines upon us again today. Amen. Ang liwanag daw na ito ay muling liwanag sa atin. Ang liwanag na yan ay ang salita ng Diyos na napapanahon sa ating panahon na kanyang pinatunayan. Kaya sana makita niyo ang salita ng Diyos sa ating panahon na kanyang pinapatunayan. Amen. Tayo magpapatuloy, mga kapatid. Quotes number 3. Sa pagpapatuloy ng paksa niyang Salom. The light of the hour. Yung nakaraan, the message of the hour. Ngayon, ang tinutumbok natin yung lights. The light of the hour. Dahil yung message of the hour, yan ang liwanag sa ating panahon. Amen. At kung merong liwanag sa ating panahon, dahil sa mensahe, merong buhay. Ang bawat isa sa atin. Merong buhay sa paglilingkod. Amen. Hallelujah. Sabi sa paragraph 130, sabi dito, rise and shine. Ikinote ng propeta yung quotes sa lumang tipan, yung mga talatang nasa lumang tipan, sabi dito, rise and shine for the light has come to you. The word, light is vindicated. Ang mensahe sa panahon na yung tinanggap, na ating tinanggap ang magtatayo sa iyo, ang magpapakilos sa iyo na maliwanag. Ang puso mo ay magiging maliwanag, ang buhay mo ay magiging maliwanag. Pag sinabing rise, tatayo ka. Pag sinabing tatayo ka, may kalakasan ka. Amen. Walang mahinang walang makakatayong mahina. Ang makakatayo lamang, mga mahal kong kapatid, ay ang mga malakas. At ang mga malakas na ito ay merong tinanggap na liwanag. Ang liwanag na ito ay ang mensahe, ang salita ng Diyos sa kanyang panahon. Sa pagpapatuloy, sabi dito, the only way as God was, ito lang ang paraan ng Diyos na lagi niyang ginagawa. Jesus Christ was the manifestation of God's spoken word, the light of the hour. Ang ating Panginoong Jesucristo palagi at mananatiling palagi ang kahayagan ng binigkas na salita ng Diyos. At kinakailangan nating makita kung nasaan ang Panginoon. Nasaan ang anyo ang ating Panginoong Jesucristo. At kapag yan ay nakita natin, yan ang liwanag sa panahon. Paragraph 132, John the Baptist was the light of the hour, first coming pa rin. Si Juan Bautista daw ay naging liwanag sa kanyang panahon. He was the light before Jesus was light. Siya muna ang naging liwanag bago ang ating Panginoon naging liwanag. The prophet Isaiah said, a voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord and make straight His path. That was the spoken word of God. It was laying there, hadn't come to life yet. Ibig sabihin, nung ito ay nandun pa sa Sikaraya, nung mga panahong nasa lumang tipan pa ang mga kapanahunan, nang hindi pa sinisilang si Juan Bautista, nananatili lang itong nandun. Isang binigkas na salita na nakasulat bilang isang hula. Pero binigkas ito ng Diyos, mga mahal kong kapatid. Binigkas na salita na naisulat bilang isang hula. At iniingatan lang ito ng Diyos. At nang dumating ang panahon niya, merong Juan Bautistang isinilang. Meron namang Juan Bautistang lumitaw. Amen. Hallelujah! Meron Juan Bautista na naganap sa kanyang buhay kung ano yung sinabi ng Diyos. Amen! Hallelujah! Sabi dito, that was the spoken word of God. It was laying there. Hadn't come to life yet. So wala pa, hindi pa nangyayari. Sa pagpapatuloy, Malachi, the last prophet 400 years before it taken place, he said, behold, I send my messenger before me to prepare the way of the Lord. That is
Malachi chapter 3, verse 1. Sabi dito, "He come out of the wilderness without denomination, without creed, without identification." Hindi siya Sadducee, hindi siya Pharisee, hindi siya Skriba, wala siyang anuman. Bigla na lamang merong lumitaw na galing sa ilang, na nangangaral ngayon, na malakas, na nagliliwanag sa kaniyang panahon. Amen! Bigla na lamang merong lumitaw sa eksena, sapagkat panahon na niya para magliwanag, panahon na niya para tumayo, panahon na niya para magsalita, panahon na niya para magningning. Hallelujah! Kaya ng panahon na ni Juan, hallelujah, yung liwanag niya ay nakita. Pero yung liwanag niya, maliit lang na liwanag kumpara sa liwanag ng ating Panginoong Hesukristo sa pagpapatuloy. But His light identified Him. Yung liwanag niya, yung mensaheng dala niya ay ipinapakilala kung sino siya. Siya'y propeta. Yung taglay niyang liwanag, yung taglay niyang buhay ay nagpapakilala kung sino siya. The Word identified Him. Kayong mga Hudyo nagtanong, yung mga Pariseo, mga Saduceo nagtanong, they said, "Are you the Messiah?" Sabi nila kay Juan Bautista, "Ikaw ba ang Messiah? Ikaw ba yung hinihintay namin?" Kasi napagkamalanan nila na ito yung ating Panginoon. Sabi sa paragraph 133, sabi dito, he said, "I am not." Ikinote niya ngayon ang kaniyang parte, kung sino siya. Sabi ni John the Baptist, "I am the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord." Amen. Nakita ngayon ni Juan ang salitang binigkas sa kaniyang panahon at siya yon, parte siya. Siya ang salita ng Diyos sa binigkas na ngayon ay nagliliwanag sa mga tao. Hindi lamang yung kanyang sarili, yung kanyang puso ang naliwanagan, kundi yung munting liwanag na meron siya ay naging liwanag para sa iilan. Amen. At ang sabi ng ating Panginoon sa pagpapatuloy, sabi ng propeta, Jesus said, "You did walk in His light." Lumakad kayo sa liwanag na dala ni Juan Bautista sa pagsisisi sa tubig sa kasalanan. Marami sa inyo nagpabautismo sa pagsisisi sa River Jordan. Lumakad kayo sa dala niyang mensahe. Tama ba? Nilakaran niyo, sumampalataya kayo sa Kanya bilang lingkod ng Diyos. In-enjoy ninyo ang liwanag niyang dala, ang pagsisisi para makapanumbalik sa Diyos Ama, para ang inyong puso ay may handa sa paparating na Kristo. Yung liwanag na dala ni Juan, bagamat maliit, mga mahal kong kapatid, ay naghanda sa mas matinding liwanag na paparating. Bagamat maliit ang kanyang ginampanan na liwanag, ang pagpapatunay ng salita ng Diyos na binigkas sa buhay niya, meron pa ring ambag, meron pa ring parte para sa dakilang plano ng Diyos. At tayo'y kagaya ni Juan Bautista. Hindi lamang tayo kagaya ni Juan na minamahal bilang nobya ni Kristo, tayo rin naman ay kagaya ni Juan, mga kapatid. Di ba? Lahat ng mga mananampalataya sa lumang tipan at sa bagong tipan, pwede nating ilarawan ng ating sarili. Huwag niyong itutulad ang inyong sarili kagaya ni Judas. Siguro dati Judas tayo. Kuya Ryan, parang nakikita ko sarili ko, ako si Judas. Para akong si Nabucodonosor, Kuya Ryan. Ay goodness, ang daming pwedeng ilarawan sa buhay mo, yung pa talaga, si Cain. Di ba? Si Balaam. Sino kayo? Napakapalad nyo dahil hindi kayo pinangalanan ng tatay at nanay nyo ng mga pangit na pangalan. Hindi sana magpapalit kayo. Buti wala na pangalanan ditong Judas. Brother Judas. At sasabihin ko, Brother Judas, hindi yung Judas na nagkanulo, kundi yung Judas na bago. At kung meron ditong Balaam ang pangalan, di ba? Salamat na lang sa Diyos kahit papaano na ingatan yung pangalan niyo. Ano pangalan ni Tatay? Crisostomo. Espedito, di ba? Espedito.
Yung pangalan ni Brother Alex, wala, Alexander. Alexander the Great. Buti naging Alex na lang yung identification. Pero yung tunay mo pangalan pa Alex, Alexander, no? Alexander talaga sa birth certificate. Salamat na lang, walang napangalanan ng mga nasa Bible na talagang lihis ang mga pangalan, ugali o katangian ayon sa kalooban ng Diyos. So sabi dito, sa pagpapatuloy, ang mga taong ito, ang mga Hudyong ito ay lumakad sa liwanag ni Juan. He was bright and shining light for a while. Si Juan daw ay naging maliwanag, nagniningning na liwanag sa kaunting panahon. Why? Bakit kaunting panahon lamang siyang nagliwanag? Dahil meron lamang siyang iahanda. Like the Prophet Branham. Yung ministry niya, after na mabuksan ang 7 selyo, 3 years na lamang yung nilagi niya. Maikling panahon lang. Sabi diyan, he was a bright and shining light for a while. Why? Until the way was prepared, then his light went out. Ang liwanag na dala ngayon ni Juan ay biglang kinakailangang mawala. So, kinuha ko yung verse na yan para alam natin. John 5:33-35. Sabi diyan, he sent unto John and he bare witness unto the truth. Pinatunayan ngayon ni Juan ang katotohanan. He was a burning and shining light, and ye were willing for a season to rejoice in his light. So itong mga taong ito, may mga taong kahit papaano ay natuwa sa liwanag na dala ni Juan Bautista. Quote number 4 tayo. Yung point natin, the word itself is the light when it's vindicated for the time that it belongs to. So ang salita mismo ng Diyos, ang siyang liwanag na pinagtitibay sa panahon ng kaniyang katuparan, ng kaniyang kagampanan. Sabi dito sa 2:46, a part sabi dito, look, if the Bible tells us of these things that is to come, speaks all of these hours that we passed through. Everything happened just exactly the way it was. What is it? It's the spoken word of God, which is vindicated by God, makes it the light of the hour. Sa pagpapatuloy, sabi dito, when the word itself is the light when it's vindicated for the time that it belongs to. See, it's vindicated, then it's the light of the hour. Kapag yung salita daw ng Diyos, yung nasa Biblia, mga mahal kong kapatid, ay patunayan na ng Panginoon at mahayag, panahon na para ito ay may sa katuparan, ito ang nagiging liwanag sa kanyang panahon. Amen. Kaya napakahalaga na alam natin kung kailan nagaganap ang salita ng Diyos, kailan magaganap. Kailan ito magaganap, kung nagaganap na ba o magaganap pa lang. Kinakailangan nating makita kung paano ito isinasakatuparan ng Diyos. Alam nyo, maraming mga tao ang nami-misinterpret ang salita. Merong mga nauuna na, merong mga advance ng gusto, at meron din naman mga nahuhuli. Kagaya ng mga Hudyo, they are still waiting for the Messiah na magliligtas sa kanila. Kaya pagdating ng 2 propeta, sasabihin ng 2 propeta, matagal lang dumating ang hinihintay ninyo. Ipinako ng inyong mga magulang yung hinihintay ninyo. At yung iba naman, masyadong advance, rapture na. Nasa millennium na. Wala nang ganang magsimba dahil advance na kung mag-isip, okay lang sa bahay, makikinig na lang ng live. Kinakailangan nating makita yung salita ng Diyos sa kanyang panahon, mga kapatid ko. Ang panahon natin ay nagsasabing mahalaga ang pagtitipon at ang mga gawain. Amen. Ang salita ng Diyos ay kinakailangan nating makita sa kanyang tamang panahon. Ang mga Wesleyan, napag-iwanan sila. Ang mga Baptist, lalong-lalo na Brother Noel, ipinagmamalaki nila si Juan Bautista, ang founder ng church. Sinasabi pa nila, sino bang nauna? Si Kristo, si Juan.
Si Juan. Kaya, sino ang guro ni Kristo? Si Juan. Sino ang disipulo ni Juan? Si Kristo. My goodness. Hindi nila naintindihan yung panahon. Yung mga Wesleyan na pag-iwanan, yung mga Lutherans na pag-iwanan. Napakarami pa rin mga Lutherans, mga mahal kong kapatid, mga Protestante. Yung mga Pentecostal, pupunta tayo dyan mamaya. Hindi na siguro, kulang na yung oras. Yung mga Pentecostal na pag-iwanan na. At yung mga simbahan na inaakala nilang nasa mensahe, pero ang paraan ng mga pagtitipon, ng mga pananambahan ay kagaya ng Pentecostal. Wala sa tamang panahon. Kaya makikita natin mamaya, dadaanan natin kasi napakarami nating dadaanan. The evidence of the Holy Spirit, baptism of the Holy Ghost. Kinakailangan makita natin to sa tamang panahon kung kailan magaganap. Kung kailan ito magiging liwanag at parte ng buhay mo mahayag sa iyo. Amen. Hallelujah. So napakahalaga na makita natin kung kailan ito magaganap. Sabi ng propeta, the Word itself, ang Biblia, ang salita mismo ng Diyos na binigkas na naisulat, kinakailangan ito ay mapatunayan at mapagtibay sa panahon na kinauukulan niya. Amen. Alam nyo yung sinasabing, kung ang maraming mga bagay sa Biblia ay naganap na, mga kapatid ko, saan kaya tayo pupulutin? Paano kaya kung meron ng mga naging sakdal at banal sa panahon pa lang ni Pablo? Walang drifting na nangyari. Kung yung first age ay hindi umatras, kung lahat lang sila pasulong at sumulong lang lahat, ang lahat ng mananampalataya ay hindi nagdrifted, hindi nila iniwanan yung unang pag-ibig, wala na tayo. Kasi perfecto na sila. Sakdal na sila, then rapture na dapat. Pero bakit kinakailangang madrifted sila? Bakit kinakailangang iwanan nila yung unang pag-ibig nila? Bakit kinakailangan sa ikalawang iglesia makapasok at sabihin natin na yung doktrina ng Antikristo managana? Para dumating yung panahon natin. Dahil ngayong mga taong ito, sabihin natin from 1900 up to 2000s, bumibilang pa ng mga taon, alam ng Diyos na merong mga isisilang mabubuhay na gaganap sa kanyang salita. At tayo yon, kayo yon mga kapatid ko. Di ba? Kinakailangan yung makita ang inyong sarili sa panahong ito nating kinabubuhayan. At maganap ang salita ng Diyos na nasusulat na nauukol para sa inyo sa panahong ito. Amen. Kaya kung naranasan niya ang Malakay 4:5-6, naranasan niya ng propeta, ginampanan niya bilang propeta, siya ang nag-restore ang ating pananampalataya, ng ating puso pabalik sa apostolic faith, then naranasan niya yung mensahe ng propeta. Yung mensahe ipinaabot sa atin ng propeta, tayo yung pinagpabutan ng mensahe ng propeta. Tayo yung receiver ng mensahe. Merong messenger, merong tagapaghatid, at merong tagatanggap. Kung hindi man tayo yung messenger, tayo yung receiver. At kung naging receiver tayo, then you are part ng salita ng Diyos na nahayag sa ating panahon. Amen. If you receive the message, receiver ka. Merong messenger, merong naghatid, pero merong tatanggap. Merong isang nag-unat, iniabot ang mensahe, merong isang umabot at tumanggap. At kung isa ka sa tumanggap, ini-enjoy mo ang liwanag na ito ngayon. Amen. 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 Hallelujah. It's not only about the messenger. Masyado nating naitaas si Brother Branham bilang mensahero. Di ba? Dakila ang propeta na binigyan ng mensahe, ng liwanag sa kanyang panahon. Dinala ni Brother Branham ang liwanag na kagaya ni Juan Bautista na naging liwanag siya. Pero ang pinaka-special dito, yung tatanggap. Di ba? Sino ba yung special? Yung nagbigay o yung tumanggap? Kung halimbawa si Brother Jeff, kaming dalawa, meron ako dito. Yeah, special ako kasi meron ako. Ibinigay ito ng Diyos sa akin. Salamat sa bagay na ito na binigay ng Diyos sa akin. Pero sabi sa akin ng Diyos, Ryan, ibigay mo yan kay Brother Jeff. Magiging
Tagapagbigay na ako, mensahero, sabi ko, Brother Jeff, ipinabibigay to sa'yo ng Diyos. At kapag tinanggap to ni Brother Jeff, nagkaisa kami. Amen! The messenger and the receiver. Kaya kung tinanggap ninyo ang mensahe na nahayag sa ating panahon, na siyang tumatanglaw sa ating panahon, ang puso niyo magliliwanag, ang buhay niyo magliliwanag, ang pamilya niyo, sana nga magliwanag. At ang iglesia ng Panginoon ay magliwanag. Na dati, confused tayo. Madulas ang paglakad natin sa masalimuot na iglesia. Na hindi natin makita ng malinaw ano bang kalooban ng Diyos. Pero ngayon, dahil sa mensahe, ina-unfold ng Panginoon, inaalis, itinataboy ang kadiliman para makita natin ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa atin. Amen. Dahil sa mensahe, nakikita natin ng malinaw ang gusaling ito na ibinigay ng Diyos para tayo ay magkatipon at magdaos. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? May nagtanong sa propeta, Brother Branham, mahalaga pa ba ang mga pagtitipon ngayon? Sabi ng propeta, yes sir. Hindi ko na maaabot. Mahalaga ba na magkaroon ng simbahan? Napakahalaga. Merong isang paglalarawan si Brother Branham. Merong isang mag-anak, mga mahal kong kapatid. 7 araw. Ito na pag-isip-isip ko to. 7 araw ang kinakailangan nilang ipaglakbay para lang makarating sa gawain. Kaya kung magiging technical tayo, hindi na mag-uuwian ng taong ito. Para lang makapagsimba, sabi ng propeta, para lang makapagsimba, 7 araw ang kinakailangan niyang lakbayin para makapunta sa gawain. At inisip ko, paano magagawa ng taong ito na laging nasa gawain kung sa isang paglalakbay lang bago makapunta sa simbahan, 7 araw na ang kanyang bubunuin? At hinahanap ko yung kasagutan kasi walang sagot na eh. Ang iniisip ko na lang, kasi wala nang paliwanag ang propeta kung paano nangyayari yon. Pwedeng iniisip ko, 1 beses na lang sa isang buwan, o kaya 2 times a month, o kaya naman itong mag-anak na ito, lumipat ng tirahan. Para yung dating 7 araw na kanilang paglalakbay, maibsan. Ano yung gustong puntuhin doon ng propeta? Wala yan sa layo. Wala yan sa oras. Kung kaya ng isang Kristiyanong may puso para sa Diyos na natanglawan ng liwanag sa kanyang panahon, nang marinig ang mensahe at makilala ang propeta, kahit milya-milya ang layo ng kanyang tahanan, alam niya kung saan siya dapat naroon pag-araw ng linggo. 7 days travel, 7 days journey. At dahil sa sobrang layo, sabi ko nga, hindi ko alam, dahil walang sinagot ang propeta kung anong nangyari. Paano nangyayari? Dahil kung 7 araw ang kanyang paglalakbay, kinakailangan niyang umalis ng linggo. At darating siya ng linggo. At magsisimba siya ng linggo. Uuwi siya, babalik siya sa bahay niya ng linggo. Babalik ulit, ang dating naman niya linggo. Paano mangyayari yon? Kasabi ko, pwedeng 1 beses lamang ito sa isang buwan. Pero may sagot ako. Baka itong pamilyang ito, meron naman silang simbahan. Kung meron siyang denomination na kinabibilangan, kung sa man ay Pentecostal, born again o Baptist, meron siyang simbahan doon sa kanilang lokal na bayan. Pero dahil nakilala niya ang propeta at narinig niya ang mensahe at nabubuhay pa si Brother Branham sa panahon na yon, nasa kanyang puso na hindi niya palalampasin ang mensahe ng propeta. Naintindihan niyo ba? Kaya pwede nagpapaalam siya kasi ginagalang ni Brother Branham yung mga denomination dati. Pero sabi ng propeta, kung nakita niyo ngayon ang mensahe, kung malayo kayo, pwede kayong lumipat ng bahay. At kung nakita niyo yung liwanag dito, pwede kayong lumipat dito. Pero magpaalam kayo sa simbahan na pinanggalingan ninyo. Kumusta tayo? 10 minutes lang nalalakarin yung church, hindi tayo makapunta.
Isang oras lang na biyahe from Ocampo to La Purisima, tutulugan niyo pa. Buti nagising si Father Joshua ngayon. Di ba? Ako natutuwa ko kay Lola Julita. Ang layo ng kanyang nilalakad, mga mahal kong kapatid, sa maliit na sementong daanan. Alam niyo naman yung kakayahan ng ating kapatid, paika-ika kung maglakad at matanda na 82 years old, meron pang kapansanan sa paa. At kapag hinatid sila ng tanghali na pakainit o kaya umuulan, makikita mong naglalakad sa maliit na simentadong kalsada para lang makauwi o makapunta dito sa atin. Kaya nung mga nakaraan, wala na akong gana sa Ocampo eh. Yeah. Pinag-isipan ko na mabuti nung gagawin ko sa Ocampo. Kung ililit go ko na ba kayo? Kasabi ko, makikita ko ngayon ang paninindigan ng mga taga-Ocampo pag wala na si Father Robert. Nagpaalam si Father Robert kanina. Sabi ko, masusubukan ngayon ang mga taga-Ocampo. Pero kapag naiisip ko si Lola Julita, ito'y nagbibigay pa rin sa akin ng inspirasyon para sa Ocampo. Meron pa rin akong nakikitang pag-asa, liwanag. Amen. Wala akong makitang liwanag sa iba. Pag-asa meron. By faith, I'm hoping. Pero ibang bagay na kasi pag napatunayan na. Sana nga lahat tayo dito, napatunayan na. Mga kapatid ko, ang oras hindi magpapahintulot. Ano pa lang tayo? Slide 33. So ang slide na ito ay 70, mga kapatid. Siguro tapusin ko na lang itong quote number 4. Nasa quote number 4 tayo. Tapusin ko na lang itong quote number 4. Then, ang 5, 6, 7, 8. Kasi 8 quote ito lahat. Sa Miyerkules na lang, loobin ng Panginoon. Sabi dito, when the word itself is the light when it's vindicated for the time that it belongs to. See, it's vindicated, then it's a light of the hour. Binasa na pala natin ito kanina. John was the light, he was more light. John was the light, he was more light than Elijah. And them had Elijah, he was not Elijah's light, but he was Elijah in another form, vindicating the lights. See, he was. And when Jesus came, he said, he was a bright and shining light for a season. You love to walk in his light. See? 2:48, and John said, now I must dim out. I must go out now. My light is finished, shining. I must go out. He must increase. He is the light. Amen. So nagampanan na ni Juan Bautista ang kanyang bahagi. Kaya kinakailangan na niyang mag-decrease. Kinakailangan na niyang mag-give way sa Panginoong Jesucristo na mas dakilang liwanag. He said, I am, sa paragraph 249, ito yung Panginoon na. He said, I am the light of the world. Amen, that's right. The same yesterday, today, and forever. And He is still the light of the world. And what is He? In the beginning was the Word, and the Word was with God. Ibig sabihin ng Panginoon, siya pa rin liwanag natin. Sino siya? Ang salita. At ang salitang nahayag sa panahon, pinatunayan ng Diyos itong liwanag na tumatanglaw sa atin. Mga mahal kong kapatid, hindi lang yung Biblia. Kapag ang Biblia binuksan mo, Biblia lang yan, letra, sulat. Pero kapag ang Biblia nabasa mo, napakinggan mo, at sinabi ng Biblia, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sin and you will receive the gift of the Holy Ghost. Kapag nagpabautismo ka, may isang bagay na naganap sa buhay mo. Amen. That's the vindication. Yung bautismo na naranasan nyo, vindication yan mga kapatid. Pero isang vindication lang yon. Pasimula lang yon ng ating pananampalataya. Next, sabi dito, why was He the light of the world? Bakit siyang liwanag ng sanglibutan? If He'd come, said He was Messiah, and He didn't do like the Bible said the Messiah would do, then He was not the light of the world. Bakit siya naging liwanag ng sanglibutan? Bakit daw naging liwanag ang ating Panginoon ng mundo? At kung siya daw ay tinatawag na Messiah, at kung siya ay pumarito na hindi ginawa yung mga bagay na ginawa niya, hindi siya magiging liwanag. Pero dahil ginawa ng Panginoon, inalay niya ang kanyang buhay.
Amen. Ginawa niya ang kalooban ng Ama na nagsugo sa Kanya. Naging liwanag siya sa kanyang unang pagparito, naging liwanag siya ng mga apostol, ng mga mananampalataya sa panahon na yon. Amen. Nang ialay ng Panginoon ang kanyang buhay, nang siya'y mapako sa krus ng Kalbaryo at muling magbangon sa mga patay, nagliliwanag ang ating Panginoon. Pero ngayon, wala tayong inaabang ang Kristong babangon muli sa sementeryo, mga kapatid. Wala tayong inaabangan na Kristong mababayubay muli. Ang inaabangan natin ay Kristong mananahan sa ating mga puso. Kristong nagsasalita at nangunguna, gumagabay, naglilid sa atin ngayon. Amen. Ang kinakailangan nating makita, sabi ng Scripture, saan man naroon ang 2 o 3 na nakakatipon sa aking pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. Kasama niyo ba siya ngayon? Ini-enjoy niyo ba ang kanyang presensya? Ini-enjoy niyo ba ang kanyang salita? Kung yan ay nangyayari sa inyo, then napufulfilled. Pinapatunayan ng Diyos sa inyo ngayong araw na ito, ang salitang ito na dati pa'y naisulat na. Binigkas ng ating Panginoong Diyos, at ito'y naisa sa katuparan sa panahon na ninais ng Diyos para sa isang mananampalataya. Tuloy natin. So, tatapusin ko na lang ito, mga kapatid. Hanggang quote 4 lang tayo. Susunod, quote 5 na tayo. Sa last, mali na naman yung pindot ko. Ito yung last natin. Paragraph 250. And in this hour that we're living in now. Yan na naman. Yan ang gusto kong lagi nababasa. Yung panahon natin. And in this hour that we're living in now. The vindicated word of this hour. At bigla niyang binalingan ngayon ang mga Pentecostal. Pentecostals! May mga nakikinig sa kanyang mga Pentecostals. You say, speak in tongues and so forth. Ang tinutukoy dyan ng propeta, sinasabi niyo na speak in tongues ay ebidensya ng Holy Spirit. That was the day of Pentecost. That was the light of the hour then. Ang speak in tongues daw, sabi ng propeta, ito ay naging liwanag na kinakailangang maganap at makita sa panahon ng Pentecostes. Ang pinag-uusapan dito, evidence of the Holy Spirit. At totoo na nangyari ito sa panahon nila Pedro sa Book of Acts. Nagpasimula ang iglesia na merong ganito, mga mahal kong kapatid. Sabi ng propeta, kayong mga Pentecostal, sinanay niyo ang inyong mga sarili sa ganitong paraan. Well, sa panahon ng Book of Acts, meron tinatawag na Pentecostes. At sa panahon ng makabagong henerasyon, sa modern day, merong tinatawag na Pentecostal na movement, 1906. Na sinasabi ng mga Pentecostal, yung gifts daw ay na-restore. May mga nag-tongues, nag-prophesy, may mga nagpagaling. Dalawang panahon na naganap ang pag-speak in tongues, Book of Acts, at panahon ng mga Pentecostal, 1906, pataas. Isinilang ang propeta 1909. Ibinigay ang komisyon 1933. Tinawag siyang magpagaling 1946. Binuksan ang mga selyo 1963. 3 years. At never sinabi ng propeta, mag-speak in tongues tayo. Marami pa tayong babasahin, mga kapatid. Sabi ng prophet, you Pentecostal people, sinasabi niyo ng speak in tongues ang ebidensya ng Holy Spirit. Sabi pa niya, nakakita na ako ng maraming mga taong nag-speak in tongues, nag-prophesy, sumayaw sa apoy, sumayaw sa tinik, nagsalita ng iba't ibang wika. Nakakita na ako ng mga simbahan na nag-speak in tongues, pero hindi ito ang ebidensya. Lalong-lalo sa panahong ating kinabubuhayan. Sabi ng prophet, that was the light of the hour then.
Book of Acts, Pentecostal movement, at sabi niya, this is another day. Hindi natin inaalis ang speak in tongues yan, ay nandiyan. Part yan ng kaloob, mga mahal kong kapatid. Pero meron tayong liwanag na higit na kailangan. Ibigay ko na yung clue sa inyo. Ang iba, they are after sa gifts of the Holy Spirit. At walang problema dyan, walang masama. Pero sabi ng Panginoon, na kinote ng prophet, by their fruits, you shall know them. Ang kailangan natin ay ang bunga ng Espiritu Santo. Hindi ang mga kaloob lamang. Ang mga kaloob ay susunod lamang kapag ang isang mananampalataya ay may bunga na ng Espiritu Santo. So lilinawin natin yan, mga kapatid. Magkaiba po ang gifts of the Holy Spirit sa fruits of the Holy Spirit. At ang magbibigay ng matinding liwanag sa mga anak ng Diyos ay ang bunga ng Espiritu Santo. At ang unang bunga ng Espiritu Santo, pag-ibig. Pangalawa, di ba? Love, peace, joy. Andyan na ba yan sa inyo? So that's the last quote na babasahin natin. You Pentecostal people, you said speak in tongues is the evidence of the Holy Spirit. That was the day of Pentecost. That was the light of the hour then. This is another day. He is persona. He is the light of the hour today. The Son of Man. At titingnan natin kung paano yan nangyayari at mahayag sa buhay ng mga mananampalataya sa huling mga araw na ito. So tayo magtatapos sa bahaging ito, mga kapatid. Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Hallelujah. So ipakita ko lang sa inyo ang ilang mga dadaanan natin at tayo magtatapos. Quote number 5, believing the Word of God when it's manifested. Then, pang-anim, the spoken Word of God, it is unusual, kakaiba. Then, pang-pito, the spoken Word of that age, correct the error. Then, pang-walo, light that was in that clouds that gave the revelation. Yeah. Hope. God bless you, my beloved brothers and sisters. Tayo pong lahat ay magsitayo, mga kapatid. So, di na po ako magpapaawit dahil ang oras natin ay alas 12 na po. Paano to i-off, Brother Chad? Ito? Ayos na. Nalalawi ako. Pero thank you. Let us pray. Isang maikling panalangin. So, di pa tayo makapagbigay ng conclusion natin dahil di pa natin natapos, mga kapatid. Pero sana kahit papaano sa unang bahagi, meron tayong nakuha. Merong liwanag sa ating panahon. At kinakailangan yung liwanag na ito ay natin. Makita natin at masabi natin na ito nga ay liwanag. Ito'y nandito, ito'y nakikita ko sapagkat ito'y salita ng Diyos at ito'y sinabi ng Diyos. Tayo manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na banal at dakila. Sa iyong dakilang pangalan, aming Panginoong Yesus, muli kaming dumudulog sa panalangin upang pasalamatan ka sa araw na ito sa mga salitang aming napakinggan. Mula pa kanina sa exhortation, Lord. Salamat sa gawaing ito na patuloy mong ibinibindika, Panginoon. Salamat sa mga manggagawa, mga kalalakihan na patuloy na ginagamit mo upang maging parte ng ministeryong ito, dakilang Diyos, na yung ibinangon sa dakong ito ng La Purisima. Salamat sa mga salita mo, sa mensahe mo, Panginoon, na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa amin. Ngunit hayaan, dakilang Diyos, na kung paano naming napakinggan sa araw na ito, na hindi lamang ito mananatiling salita na naisulat, salitang nabigkas, kundi salitang napatunayan at pinagtibay mo po
nakita ng aming mga mata, the eyes of our understanding, naranasan ng aming mga puso, ng aming mga kaluluwa, naliwanagan ng aming mga kaluluwa, O Diyos, ang aming mga puso, na anupat ang masalimuot na buhay na walang pag-asa, na walang anyo at walang laman, walang katiyakan, sa pamagitan ng iyong salitang binigkas na iyong pinatunayan at pinagtibay. Ngayon ay may mga kapatid ako na kasama ngayon na nakatayo sa iyong harapan, na sa maliit na liwanag, sukat ng ipinagkaloob ay nagliliwanag, na naninindigan sa iyong salita sa panahong ito, dakilang Diyos. Dalangin ko po na ang lahat sa amin ay makasumpong ng liwanag na ito at makita na kung paanong ito ay nahayag ng likhain mo po ito sa Genesis 1:3, Lord, nang sabihin mo, let there be light, and there was light. Nagkaroon ng liwanag sa sangkalawakan. At ito'y pagtitipo lamang, Lord, na ang liwanag na ito ay ikaw. Ikaw ang liwanag ng buong sangkalawakan, ng lahat ng nilalang, lahat ng nabubuhay. Mga anghel o mga tao, mga hayop, mga isda, mga halaman, lahat ng nabubuhay, Lord, ikaw ang liwanag. At ang buhay ay nasa iyo, Panginoong Diyos. At dalangin ko po, Panginoon, ang lahat ng aking mga kapatid sa dakong ito, ang lahat ng mga kapatiran, ay masaksihan ang liwanag na ito, makita ng kanilang mga mata ng pananampalataya, pagkaunawa at kapahayagan, na anupat, makita nila ng malinaw, O Diyos, ang mga bagay na yung nilikha, inihanda para sa kanila, upang i-enjoy, Panginoon, ang mga pagpapala. Magawa ka nilang sambahin, O Diyos, purihin, hallelujah, na merong kasiyahan at kagalakan sa kanilang mga puso, na merong totoong pagsamba, reverence, Lord, paggalang sa iyong harapan. Maraming salamat po, O Diyos. Sa iyo ko po pinagkakatiwala, paksang ito sa pagpapatuloy, Lord, sa Wednesday. Loobin mo na matapos namin ito sapagkat ilang mga araw kaming mawawala sa dakong ito. Nakasama ko rin pong itinataas sa iyo sa oras na ito ang aming paglalakbay, ang aming pag-alis. Samahan niyo po kami. Hindi lamang po ang aming paglalakbay at sa lugar na aming pupuntahan, kundi po mga kapatiran sa dakong ito na maiiwan. Ikaw po ang magpala sa aming lahat. Kami naaalis, napupunta sa mga lugar na aming pupuntahan, Lord, at sila namang maiiwan sa dakong ito. Mga manggagawang tatayo, Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa. At anumang mga pangangailangan namin, Panginoon, ay yung ipagkaloob nawa. Ito man ay sa financial, Lord, na kailangan ng bawat isa amin, o ito man ay sa spiritual, Lord, na kailangan ng bawat isa amin. Ikaw po ang nagsusupply sa lahat ng ito. At ikaw po ang pinagmumulan. At sa iyo lamang kami nagtitiwala at patuloy na umaasa. Tanggapin mo ang aming taus-pusong pasasalamat sa araw na ito. Ang lahat ng ito ay aming dalangin, Samo, itinataas at tinutulog sa iyo pong pangalan. So only in the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. And amen. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid.